Totoo bang mag-aasawa na ako, ina? Nariyan ka ba sa langit at nagbabantay sa akin? Sana'y protektahan mo ako. Ikaw, babaeng walang hiya. Gago. Bakit mo pa siya sinasaktan? Hindi lang siya, pati ikaw sasampalin ko. Ikaf. Aray. Nay, nababaliw na si Shenyilan. Tigil. Shengilan, ano ba ang kalokohan? Tanungin mo ang anak mong mahal. Bakit sa umaga pa lang nagkakandara pa na? Talagang anak ng kabit. Pati boyfriend ng ate, kinukuha. Mukhang namana ang kapal ng mukha at pag-ibig. Sa nanay mo, ano? Gago. Shenyilan, masakit. Bakit mo ako sinasaktan? Hindi ka lang. Ang utang na, sana bayaran. Shenyilan. Alam kong galit ka sa akin simulat sa pool, pero sa akin mo'y labas, hindi sa kanya. Bakit mo ginaganito ang kapatid mo? Tama na, huwag magpanggap. Naalala ko, si Shengsir. Bukas ikakasal na kay Gu, di ba? Ano kaya ang magiging reaksyon ni Gu kapag nalaman niya? Ang ikakasal kay Gubukas, hindi ang kapatid mo. Ikaf. Ano? Sigu, naghahanap ng asawa para sa anak nilang gulay-gulay. Siyempre, di pwedeng sitsier. Kaya ikaw na lang. Sumunod ka na lang at magpakasal. Tuto lang, ang Gu. Mayaman naman. Anong karapatan ninyong magdesisyon para sa akin? Gusto niyo akong mapilit? Impossible. Ibalik niyo ang kwintas ng nanay ko. Kung gusto mong makuha ang tanging alaala ng nanay mo, sumunod ka at magpakasal. Kung hindi, hindi lang ito sisirain ko. Pati puntod ng nanay mo, ililipat ko. Sa Bang Gyuhe, hindi mo na siya makikita. CJ, pakakasalan ko. Ibalik niyo ang kwintas ng nanay ko. Sa susunod mong uwi, ibibigay ko sa'yo. Kami na po muna. Sige. Ingat. Binabaning siyang. Huwag masyadong malungkot. Ang pamilya Gu. Tong talagang siyang. Baka may sira sa ulo? Ang ganda. Hindi lang nabawi ang kwintas ni Ina. Nakalaya na rin ako sa pamilya Sheng. Nanay, huwag kang mag-alala. Sa tamang panahon, mabawi ko ang lahat ng ari-arian mo. Song Yun, tingnan Montag siya. Okay lang. Nasa akin ang kwintas ng nanay niya. Sa susunod na uwi, papaalalahanan ko siya ng husto. Nasaan ang kwintas ko? Si Shenyilan ito. Walang puso itong tao. Mainte ka lang. Ito siguro si Tsier. Ang ganda Montag. Lola, dahan-dahan lang. Baka, matakot ang apo mong asawa. Kumusta po, Lola? Apo, pagdating sa pamilya Gu, huwag kang mag-alala. Ako, hindi kita pababayaan. Bini-bini. Ito ang regalo sa iyo ng lola para sa pagpasok sa pamilya. Matanda na ang lola, ang panlasa ko. Hindi na katulad ng sa mga bata. Mga praktikal na bagay ang pinili ko. Kung hindi mo gusto, sabihin mo lang sa lola. Bibili ako ng iba para sa iyo. Lola, gusto ko talaga ang mga praktikal na regalo. Talaga? Mabuti naman. Tara, ipapakita ko sa iyo si Juye, Lola. Opo.
Apo. Nakita mo na ang kalagayan ni Dewey. 3 buwan na siyang nakahiga. Sinubukan ko na lahat. Pero hindi pa rin siya nagigising. Kaya, subukan na lang natin ang hindi kinaugaliang paraan. Naiintindihan ko po, Lola. Mabait na bata ka talaga. Hindi na kita istorbohin pa. Opo. Umalis na rin. Ang bigat naman ng bestida ko. Wow! Sarap! Makaupo na rin. Ay, sorry. Pasensya na. Muntik na kita maubusan ng hininga. Hala! Ang gwapo mo pala. Ang tigas pa ng katawan. Pero hindi ko alam kung kaya niyang suntukin si Zhao Minghui. Palayo. Ang gwapo-gwapo mo. Sayang kung hindi ipagmamalaki. Selfie muna, isend kay Zheng Xiaoxiao. Medyo maputla ang kulay ng labi. May paraan ako, ate. Halika, lagyan kita. Wow, yaman na. Yaman na, yaman na, yaman na ako, ate. Ah, yaman na, yaman na. Ah, sabi ko na magiging matagumpay ako ng maaga. Ang ganda ng singsing na ito. Bagamat hindi kasing tibay ng ginto, pero maganda. Sige na nga, susuotin ko na lang, ah wow. Wow, yaman na, yaman na. Mukhang mahal ang bote na ito. Vixad, medyo pangit lang. 1-0 milyon. Paano naging 1-0 milyon ang pangit na boteng ito? Ah, niloloko mo ako. Ikaw. Ano ang nangyayari? Yuye, gising ka na. Lola, Sabi ko na, ang apo kong babae, pinapalad ang aming Dewey. Tingnan mo, nagising na siya dahil sa swerte. Nga. Ang binibini ay ipinagkaloob ng langit para sa binata. Nakapagpaligtas siya sa binata sa kapahamakan. Ime-message ka o na si Dr. Fu. Dumating na siya agad. Ano ang nangyari sa mukha mo? Nasaan ang apo kong babae? Itsat, hahaha, hilola. Itsat, disat, gisat, gusto ko lang subukan kung bagay ba ang mga ito. Tumigil ka. Dapat ganito ang aking apo, makinang at maraming alahas. Ah, Lola, hindi ba't gusto mong itanong kung ano ang nangyari sa mukha ng binata? oh, nakita ko online na may nagsabi na ang paglalagay ng lipstick sa mukha ay nakakatulong sa paggaling. Para magmukhang may kulay, haha. Para rin kay Dewey ito, kaya sinubukan ko. Lola, naniniwala ka ba sa kalokohan niya? Gising ka na, DIBA, apo, ang galing Montag. hindi. Ah, nga pala. Hindi pa kita ipinakikilala ni Lola, ito ang pinili. Naasawa para sa iyo, mula sa pamilyang Sheng sa Hilaga. Sheng F.ya. Hindi ako interesado sa anumang Sheng Sayer. O anumang Sheng, ayaw ko. Paalisin mo siya. Sheng Songjun, gusto mong mapasa akin ang kasal? Maganda ang pangarap mo. Sorry, Lola. Sa totoo lang, hindi ako si Sheng Si. Ako si Sheng Yilan. Ganito ang nangyari. Kailangan kong kunin ang mana ng nanay ko. Kaya napilitan akong magpakasal dito. Pasensya na, nilinlang ko kayo. Sige na, parusahan niyo sila. Ibalik nila ang bigay. Palayasin niyo sila sa lungsod na to at kanselahin ang kasal namin. Para makaalis na ako.
Ayos. Buti na lang, hindi ka pala anak ng kabit. Alam ng lahat ang kwento ng pamilya Sheng. Nung una, sabi ng manghuhula, kailangang pakasalan ni Juye ang isang anak na babae ng pamilya Sheng. Ayaf ka OPA noon. Pero hindi ko inaasahan na ikaw ang napunta sa pamilya Gu. Pagkapasok mo pa lang, gumising na si Juye. Talagang tadhana ito. Lola, sa totoo lang. Gumising na si Ginoong Gu. Kaya, wala na akong silbi dito. Pwede na ba akong umalis? Paano naman pwedeng ganoon? Kasal na kayo ni Juye. Dito ka na lang sa pamilya Gu. Ha? Ako? Lola, Binili ko ang asawa mo ng 50 milyon. Wag kong magulo. 50 milyon lang yan. Ibibigay ko sa'yo mamaya. Hayaan mo siyang umalis. Ako ang may hawak sa pamilya Gu. Gumising si Yuye. Chengzi, halika na, tingnan mo siya. Maganda ang pagaling niya. Halos katulad ng hula ko kung kailan siya gigising. Walang malaking problema sa katawan niya. Magpagaling lang siya. Ano mo ba? Walang kinalaman sa kanya. Ayoko sa arranged marriage. Ay, Lola, huwag kayong mahirapan. Ayoko rin namang magpakasal. Sakto, di ba? Ingat sa pag-alis. Aalis na ako ngayon agad-agad. Aray. Kuyuye. Pinaghirapan kong hanapin ang asawa mo. Tapos pinaalis mo lang. Sandali lang. Naisip Montag PABA ang ex-Montag? Imposible naman. Lola, hindi biro ang pag-aasawa. Gusto ko lang magpakasal sa taong mahal ko. Uwi na tayo. Ay naku, tingnan mo. Ang manugang ko, lumabas na ng pinto. Ang ganda ng manugang, Juye. Pag-isipan mo ulit, paano kung balang araw? Sumama ulit ang pakiramdam mo. Anong gagawin natin? Lola, imposibleng may mangyari sa akin. Sabi nga niya, unti-unting gumagaling ang katawan ko. Walang problema. Anak, magsisisi ka. Magsisisi. Impossible. Lola, panoorin mo. Napaka. Magaling. Yuye. Gino. Ta. Dali. Hanapin niyo agad ang Manugang kao. bakit ang tigas ng kama? Ikaw. Bakit nandito ka pa? Bakit nasa kama ko? Bakit ako nasa sahig? Pwede bang isang tanong lang? Una, nandito ako dahil sa mainit na pag-anyaya ni Lola. At mas malaking dote. Pangalawa, ang laki mong umuko pa sa kama, kaya pinaupo kita sa sahig. Hay, pagod na ako. Sobrang sakim ka. Umalis ka na sa pamilya Gu kung hindi. Ano? Kung hindi ano? Kung hindi, himatayin ka na lang. Mahina lang ako dahil matagal akong nakahiga. Paano mo nasabi yan? Mahina lang talaga ako dahil matagal nakahiga. Kailangan bang ganyan ka? Hay, nung umalis ako, himatay ka agad. Ang labi mo naman, lalaki ka pa. Ikaw. Ibalik mo ang pera kay Lola at umalis ka sa pamilya Gu. Haha. Hindi ganoon, hindi ganoon. Nagbibiro lang ako. Ito, uminom ka ng tubig. Ayaw ko. Narinig ko, bago ka maaksidente, naghanap na si Lola ng mapapangasawa mo. Paano kung pag-alis ko, maghahanap ulit si Lola ng iba para sa'yo? Ano nang gagawin mo? Kaya, mas mabuti na lang. Tulungan na lang kita magpanggap para mapasaya si Lola. Pag nakahanap ka na ng gusto mo, maghiwalay na lang tayo. May punto rin siya. Habang kasal tayo, lahat ng desisyon, akin ang huling salita. Siyempre naman, magkatanggap ko ng bayad. Ikaw na ang boss ko.
Sige, pwede ka nang umalis. Alaynan. Asa desadlisan. Ano pa nang gusto mo? Boss, uwi ako sa amin sa Makalawa. Samahan mo ba ako? Yayalanan. Kuripot ka talaga, Ting. Hala, ang ganda naman. Tulad ni Minghui, isang matalinong tao, na napakasalan ng pamilya nating Sheng. May magpapatuloy na sa angkan nating Sheng. Ang galing pumili ni Tsier. Bakit ka bumalik? Siyempre, para kunin ang mana na iniwan ng nanay ko. Heto, mga dokumento ng kanyang huling habilin. Pagkatapos kong ikasal, ililipat sa akin lahat ng shares sa kumpanya. Ikaw lang ang nagmamay-ari noon, di ba? Anong nagmamay-ari? Huwag kang magsinungaling. Notaryado lahat to, huwag kang umasta. Niloko Montag ako. Hindi sa'yo ang kumpanya, no? Hindi, Kuya Minghoy. Gawa-gawa lang niya yan. Kung gawa-gawa lang, buksan natin at makikita. Ang dami mong salita. Anong titignan? Pekeng-peke yan. Kung gusto mong makuha ang shares ng nanay mo, Vede naman. Yung si Boss Feng NG Shengshi Group. Simula nang makita ka, hindi ka na niya makalimutan. Ganito na lang, samahan mo siyang kumain. Tapos, ibibigay ko sa'yo ang ilan sa shares ng nanay mo. Bahagi lang. Kumain. Kilalang kilala si Boss Feng sa pagiging manyakis. Ano nang ibig sabihin ng pagkain kasama siya? Di mo alam? Alam ko, pero anong magagawa ko? Napangasawa mo nga isang gulay. Ganyan na lang buhay Montag. Binibigyan kita ng pagkakataon, tatay, para maranasan mo ang normal na buhay. Kung gusto mo, ikaw na lang ang pumunta. At saka, hindi niyo basta-basta maitatanggi ang ari-arian ng nanay ko. Hindi ko kaya ang mga gawain tulad ng free companies. Ipaubaya mo na lang sa iyong pabit. Dahil galing siya sa ganoong trabaho, di ba? Hindi ba? Alam kong hindi mo ako gusto, pero ako pa rin ang kasalukuyang asawa ng tatay mo. Paano mo ako masasabihan ng ganyan? Walang hiya ka. Isasagdal kita sa paninirang puri. CJ, marami akong ebidensya. O, gusto mo bang makita? Ang mga larawan ng nanay mo noong nagbebenta pa siya ng ngiti. Gago ka. Sawa na ko sa mga salitang yan. Sasampelen kita. 11R. Makakamit ko ang mana ng nanay ko ngayon. Mamaya ay darating ang abogado ng kanyang testamento. Pwedeng mag-empek na kayo at umalis sa bahay ko. Elf-Ea. May paraan ako para siya ay maayos. Kahit anong mangyari mamaya, huwag kang akyat, ha? Magtiwala ka sa akin. Nanay, matagal kitang tiniis. Sa wakas ay maibabalik ko na ang mga bagay na sayo. Aray. Aray talaga. Ako. To. Ako. To. Anong ginagawa mo rito? Yun kasi. Lan-lan. Nagsisisi na ako. Nang ikaw ay ikinasal ko lang nalaman kung gaano kita kamahal. Ano? Nagbabalik loob ka na at babalik sa akin. Oo. Kanang, nakikita mo lang na. Ako na ang magmamana ng yaman ng pamilya Sheng. Kaya ngayon ka lumalapit para magsabing mahal mo ako. Hindi ka ba nandidiri? Lanlan, unay ang nararamdaman ko. At matagal tayong magkasama, alam mo namang. Kung anong klaseng tao ako, di ba? Hindi naman ako yung klase ng taong umaasa sa mayayaman, di ba? Ikaw yon. At huwag mong kalimutan, ikinasal na ako. Lan-lan. Ang asawa mong gulay na yon, hindi kanya kayang pasayahin. Ganito na lang, pwedeng maging kabit mo ako. Basta't payag kang makasama kita, sapat na yon, ha? Hoy, Zhao Minghui. Lalong lumalala ang kapal ng mukha mo. Akala mo kung sino ang magmamahal sa'yo. Handang maging kabit dahil sa pag-ibig. Lanlan, maniwala ka man o hindi. Totoo ang sinasabi ko. Tigilan mo nga. Mas matalino at mas mayaman ang asawa ko kaysa sa'yo. Mas magiging masaya ako sa kanya kaysa ngayon. Lanlan, huwag ka na magsalita ng ganyan. Sige na. Alam kong mahal mo ka rin ako. Mahal mo akin ako. DIBA? Kaya ka galit ng ganito. DIBA? Mahal kita.
Hindi ba sinabi sa'yo ng nanay mo, bukod sa magaling ka sa pag-aaral, wala ka ng ibang maganda? Paano kita mamahalin pagkatapos mong magloko? Kung wala ka namang silbi, Wala kang silbi. Kaya sa isip mo, mas masahol pa ako kaysa sa asawa mong yan. Na parang halaman na lang. DIBA? Shenyilan, talagang mababa ang tingin mo sa sarili mo. Gusto Montag beng magdusa ng mag-isa? mag-ingat ka sa pagsasalita mo. Kahit na gumising na siya ngayon, o kahit nakahiga lang siya roon, mas mabuti siya ng 1,000 beses kaysa sa'yo. Akala mo ba? Mahal kita? Ano ang mahal ko sa'yo? Mahal ko ba ang pagiging mahirap mo, o ang pagiging mapagpabago-bago mo? Bless you. Zhao Minghui, ano-ano ang ginawa mo sa akin? Shengyilan, talagang ayaw mong sumunod ng maayos. Ipapadala ko na ngayon ang video natin sa Pamilya Gu. Tingnan natin kung sino pa ang magkakagusto sa'yo. Tulong. Ay. Minghui, sinabi ko sa'yo na huwag kang umakyat. Nay, sigurado ka bang wala silang gagawin? Ni, baka nagbago na ang isip ni Minghoy. Huwag kang mag-alala. Huwag kang umakyat ngayon. Ganito, Shengyilan. Ano man ang mangyari, wala kang kinalaman dito. Naiintindihan mo? Tulong. Tulong. Pigilan mo yan. Minghui, ano ang ginagawa mo? Ako. Zenoka, ito si Bosku. Azawa ni Yilan. Bosku, yung. Ikaf pala si Bosku. Sabihin ko sa'yo, umakyat ako ito at kausapin ng maayos. Si Shengyilan. Sabi ko sa kanya, huwag niyang gawing magulo ang buhay niyo. Dahil sa mga nakaraang sama ng loob, di ba? Tapos ang sabi niya sa akin, sinabi niya sa akin, may nararamdaman pa siya sa akin. Siya ang nanukso sa akin. Ganoon ba? Ang anak kong ito, talagang sobrang mahal ko si Minghui noon. Boss Gu, humihingi kami ng paumanhin. Kung gusto mong maghiwalay, tanggap namin. Pag naghiwalay na, tingnan natin kung paano niya kunin ang ari-arian. Nandito ang cellphone niya sa mesa. May katotohanan sa loob. Ah, Kuya Minghoy, babendahan kita. Lumabas ka. Papagupit ako ng damit para sa'yo. Akala ko hindi ka napupunta. Kung hindi pa ako pumunta, nagloloko ka na. Matigas ang ulo. Napanood niyo na ang laman? Ang mga ginawa ni Zhao Minghui. Ano ang plano niyong gawin? Zhao Minghoy. Sobrang nabigo ako sa'yo. Paano Montag nagawa yan, ni? Ipinaliwanag na sa akin ni Kuya Minghui. Ginawa niya yon para subukan si Shengyilan. Kahit hindi kami dumating, hindi niya ako ipagkakanulo. Nagkakamali kayo. Gaya nga ng sinabi ni Shengyilan. Tanga talaga itong tao. Boss Gu, tungkol sa nangyari ngayon, may kasalanan din si Ilan. Malaking pamilya ang mga Gu. Hindi ninyo siguro gusto na manugang na may bahid, di ba? Mas mabuti ako na ang magpapasya. Kanselahin natin ang kasal ninyo. Bukas na kayo maghiwalay. May kasalanan din ako. Ginoong Sheng, tanong ko lang. Ako ang biktima. Ano ang kasalanan ko? Kasalanan ko bang hindi ko inakala ang panloloko ninyo? At naglakas loob akong bumalik ng mag-isa sa lugar ng mga asong gubat. Ay, Yilan. Bakit hindi ka nagpapahinga? Gumaling ka na ba talaga? Magsalita ka. Ano ba ang mali ko? Kanino ka nang away? Ikaw talaga ang mali. Si Minghui, mabait na bata talaga yan. Ikaf ang nangapi sa simula pialang. Akala mo't napangasawa mo ang isang Gu. Gusto mo kaming palayasin sa aming sariling bahay. Kaya napilitan siyang gumawa ng masama. Tama siya, Shengyilan. Napit AKO. Kaya ka ulang ginawa yun. Boss Gu, walang ama na. Gaganyan sa anak niya. Dapat mong makilala. Ang tunay na ugali ni Shengyilan. Huwag kang bulag. Masisira ang pangalan mo kapag kumalat to. Ano tong amoy? Ang baho. May taong nagsasalita ng parang nagtatae ang bibig. Ikaw. Tigilan mo na yan. Kuya Minghoy, siya, inapi niya ako. Ay, mahal. Sila, isang grupo, ako lang mag-isa. Sabihin mo naman. Marami kayo, inaapi ang asawa ko. Akala mo ba bulag ako? Boss Gu, ilang araw pa lang kayo magkakilala? Tinutulungan mo agad siya. Huwag kang magpaloko sa kanya. Kahit ilang araw lang, siya ang ginang gumayon. Ano man ang gusto niya, ibibigay ko. Ganito yan. Naiintindihan mo na ba, Isheng? Noon, hindi mo pa naintindihan. May maling akala ka sa akin. Galit na galit ako.
Pero, nakapag-asawa ka ng lalaking nagmamahal sa'yo ng ganito. Bilang ama, masaya rin naman ako. Itigil mo na ang peking pagmamahal na yan, Isheng. Diretsuhin mo na lang. Tungkol sa shares. Kailan natin pag-usapan? Yung kumpanya, medyo komplikado ang sitwasyon doon ngayon. Kung ibibigay ko ng diretso, hindi rin ako kampante. Ganito na lang. Magtrabaho ka muna sa operations department ng kumpanya. Kapag ka may muntag na ang lahat, zaka ka na lang take over. Ngayon, ayaw niyang ibigay. Pero papasok muna ako sa kumpanya, unti-unting kakapit. Mas madali na lang pagdating ng panahon. Sige, usapan na to. Sino sa inyo ang tumawag ng pulis? Ako. Tinangkan itong lalaking gahasain ng asawa ko. Ito ang ebidensya. Tingnan ninyo. Hindi kami magkakasundo. Di ano emo nagawa, tu? Akala ka ubi aayos na? Tang. Gusto mo tumakbo? Sir, tulungan mo ako. Sir. Lahat ng ginawa ko, para sa'yo, para sa pamilyang Sheng. Minghoy, Sir, tulungan mo ako. Sir. Minghoy, umupo ka. Shang Ilon, hindi kita patatawarin. Anong kinalaman ko dito? Asawa ko ang tumawag ng pulis. Kayong lahat. Inaapi ninyo ang isang mahinang babae na tulad ko. Magagalit ang asawa ko, di ba, mahal? Tara na. Paalam. Oh, CJ. Sana sa susunod na magkita tayo. Mas matalino na kayo. Shang Ilon, hintayin Montag lang. Inagaf Montag ang ahiyayang kao, zinira Montag pia ang lalaki kao, gagantihan kita. Hindi ako magiging Sheng. Bakit ka nasa kama ko? Hindi ka ba? Hindi. Ako ay isang mabuting tao. Ang damot mo, ayaw mong magpalit ng kama. Palit. Magpalit ng kama. Ang lamig ng panahon ngayon, gusto ko lang matulog sa kama ng isang gabi. Pumunta ka sa sarili mong kama. Ayoko, gusto kong matulog dito ngayong gabi. Hindi pwede. Isang beses lang ako matutulog, hayaan mo akong matulog ng isang beses. Masyadong matigas ang sahig, hindi ako makatulog. Gusto ko lang matulog dito. Sige na. Lalaki naman ako, hindi ako lugi. Okay lang, makapal naman ang mukha ko, Daddy. Ikaw. Sinisikalan mo ako. Ikaw talaga. Ano? Hindi ako naniniwalang hindi ka tatakbo. Ay, manyak ka. Anong pagtalon-talon? Hindi ka pa ba nakakita ng babae? Ganyan-ganyan ka pa. Sa wakas, nakalabas na ako sa pugad ng mga asong gubat. Tapos napangasawa pa ang ganyang lalaki, hindi man lang maalalahanin. May regla na ako, sa sahig pa ako matutulog, ang hirap-hirap ko talaga. Ang hirap talaga. Ikaw, sa kama ka na. Sa wakas, sa pagpasok ng taglamig, makakatulog na ako ng mainit at komportable. Sige na, ibinigay ko na sa iyo ang kama, huwag ka nang magdrama. Ang pamilya nyo, kung hindi bilyonaryo, bilyonaryo naman. Paano nangyari na hindi ka man lang makatulog ng mainit? Dahil simula nang pumanaw ang nanay ko, hindi na ang Sheng ang tahanan ko. Ang buhay sa ilalim ng ibang bubong, gutom at ginaw. Hindi ba't normal lang yon? Paano nangyari? Hindi ba pinapansin ng tatay mo? Lalaki kasi. Pagkamatay ng unang asawa, papasukin ang kabit, masaya na ang pamilya. Saan pa niya maalala ang anak ng unang asawa? Basta't hindi ako. Kahit anong gawin sa akin ni Wang Suikin, siya ay nagbubulag-bulagan. Hindi ko inaasahan. Sa buong mundo, may ganitong klaseng ama pala. Marami ng balita sa internet kapag may stepmother, may stepfather na rin. Sa social section, financial news lang ang binabasa mo. Malamang hindi nila alam to.
Bakit ka biglang lumapit? Ako? Kukunin ko yung eye mask. Kung wala naman iba, matutulog na ako. May pasok pa ako bukas sa Shengshi Company. Good night. Naku, bakit ako kinakabahan? Lola, Lan, ipahatid ka na ni Yuye. Lola, kaya ko naman. huwag na po, Lola. Malapit lang ang Shengshi Company dito. Baka ma-traffic pa akong magkukots. Sakay na lang ako nito. Ang convenient. Lola, nakikita niyo po, hindi ako yung ayaw maghatid. Ayos na yan. Mga bagay-bagay nyo na yan, di ko na pakikialaman. Lan. Ingat ka es adan. Mag, text ka pagdating. Sige po, Lola. Itong bata. Tara na. Ang sarap ng tulog ko kagabi. Salamat ha. Aalis na ako. Bye. Alis na. Hindi kaya dahil sa nangyari kagabi. Na-fall na siya sa akin. Kaya palang umiti. Madali lang pala siyang pasayahin. Ang gwapo pa rin. Tara, mga katropa, ipakilala ko. Ito ang bagong kasama natin. Zisheng Yilan. Siya ang magiging bagong assistant ng director. Assistant na director. Sino yung director? Ako. Bago ka alam, hindi ka pamilya sa trabaho. Mas mabilis kang matututo kung kasama mo ako. Wala kang reklamo, no? Sige, Boss Sheng, turuan mo ako. Bago ka alam, hindi ka pamilya sa trabaho. Simulan mo sa pinakamadaling gawain. Okay lang Bea. Deshang? Pinakamadali. May chismis na bibilhin ang Jinjiang Group. Maraming projects ang na-delay. Tapos, kukunin mo sa loob ng isang linggo. Akala mo ba wala akong alam? Ano? Tako ka? Di obra sa kanyang panghahamon mo. Kaya kung gawin ang project na ito. Pero kailangang pahabain ang deadline sa isang buwan, hindi kaya sa isang linggo. Ziga. Bigyan na lang kita ng isang buwan. Okay, sa loob ng isang buwan, huwag mo akong tanungin sa attendance at kung nasaan ako. Basta makuha mo lang ito. Hambog, hindi lang isang buwan. Isang taon hindi mo matatapos. Oy, narinig mo ba? Yung bagong dating sa company na si Sheng Yilan. Daw ay anak ni Chairman Sheng at ng kabit. Nandito para agawin ang yaman. Gago, yung anak ng kabit ngayon ay ang inyong sinasundang direktor. Kaya pala, nakapasok dahil sa koneksyon, Nakuha ang responsibilidad sa project, ang yabang ng itsura. Mahirap gawin ang project na yon, pagdating ng panahon. Tingnan natin kung paano siya mapapahiya. Tara na. Sabihin mo, bakit hindi mo ituloy? Umalis ka, ang lakas ng loob magsismis sa likuran. Wala namang tapang harapin, di Bea. Totoo ang sinasabi namin. Kahit harapan mo, ganyan din ang sasabihin namin, akala mo kung sino ka. Kung may tapang ka, magpakita ka ng ebidensya na hindi kabit ang nanay mo. Kung wala, Eddie. Hindi kabit ang nanay ko. Bitawan mo ako. Huwag kang kikilos. Sheng Yilan, bitawan mo na. Nandito ang mga kasamahan, baka isumbong ka namin lahat. Nandito ang mga kasamahan, baka isumbong ka namin lahat. Isumbong nyo, hindi niya alam kung sinong nag-utos sa kanya. Sinasabing kabit ang nanay ko, kaya di ba tiisin yun? Kung kayang tiisin, baka lahat kayo anak ng kabit. Ang tapang mo manakit, ang tapang mo magpakita ng ebidensya. Na hindi kabit ang nanay mo. Ang nagsasabi ang dapat magpatunay. Kung may tapang ka, patunayan mo. Totoo ba ang sinasabi mo? Kung wala, magkakaso ako sa iyo, hintayin mo ang supwena. Pagdating ng panahon, pakiusap, tulungan nyo akong magpatunay. Umalis ka. Ano ang tinitingnan nyo? Umalis kayo. Walang kwenta, pinagawa ko lang ng sismis, hindi mo pa magawa ng maayos. Boss, Director Shang. Hindi ko talaga inaasahan na nasa banyo siya.
Nakikiusap ako, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Huwag mo akong tanggalin. Hindi ko kayang mawalan ng trabahong ito, Sage. Tungkol sa project na ito, kung magtagumpay kang manggulo, bibigyan kita ng pagkakataon na hindi ka na kailanman. Mawawalan ng trabaho, Sage. Salamat, Director. May sakit ka, Bea? Bakit ka biglang sumulpot? Ikaw ang nag-utos sa kanya na magkalat ng chismis, di ba? Hindi ka na naman mananakit, no? Tarantado ka, Bea? Tarantado ako. Huwag. Sinaktan Montag na siya, di Montag na ako pwedeng saktan. Isang bagsakan na lang. Gago. Sheng-Yilan, hintayin mo ako. Sa wakas, tapos na. Uwian na. Nandito na ako, Boss Shang, pero may password ang computer ni Sheng-Yilan. Naalala ko, sinabi mo noon na sa computer niya. Nag-install ka ng software para malaman. Ang password niya, di Bea? Sabihin Montag. Sheng-Yilan, Tingnan natin kung paano ka magmamataas ngayon. humarap ka sa akin. Gagawin kong hindi ka na makabangon. Salamat sa inyong lahat. Ngayon, ang aming presyo ay 8,299,000. Paano naging eksaktong 1,000 ang mas mababa sa amin? MS. Sheng, baka gusto Montag ngayong gabi. Manager Lin. Manager Lin, pasensya na. Sorry, Hindi ko sinasadya. Okay lang. pasensya na. Okay lang, MS. Sheng, mauna ka na. Ako nang alalay kay Manager Lin. Sige, mauna na ako. Manager Lin, sa susunod na daan mo, huwag mong isasandal ang balikat mo sa akin. Manager Lin, Imbestigahan mo. Ano ang relasyon ni Lin? Kay Sheng-Yilan at sa kasamahan niya. May sakit ka ba? Ikaw ang may sakit, Sheng-Yilan. Para maghiganti sa tatay, para sirain ang pamilya Sheng. Handang gumawa ng krimen at makipagsabuatan sa kalaban, di ba? Maghihiganti sa chairman. Ay, ano ba ang relasyon ni Sheng-Yilan at ng chairman? para mag ich anti-PA siya? Hindi ba kayo nagtataka? Mahilig kang magkalat ng chismis, no? Anong tsismis? Wala naman akong sinabi. Sage, lumabas muna kayo. Sheng-Yilan, talo ka. May nag-report sa iyo, nagbenta ka ng company secrets. May ebidensya at testigo. Maghanda ka na sa kulungan. Ikaw, ang card mo, ending 3,103, may pumasok na pera. 5 milyon. Ayoko. Sheng-Yilan, Sangkot KSA Financial Crime. Sumama ka, Minag, Report SAIO, Sangkot KSA Financial Crime. Ibinenta mo ang bidding price sa kalaban mo. Nakita namin ang email na sinend noong March 26. SA Computer MO Galing. Email? Impossible. Hindi ko gagawin yan. Paano mo ipapaliwanag ang bidding price ni Manager Lin? Eksaktong mas mababa ng 1,000. Sobrang coincidence. Officer, may nakakita sa kanya kasama si Manager Lin pagkatapos ng bidding. Magkasintahan ang itsura. Tingnan mo. Halatang may relasyon. Aha, ikaw nga. Officer, may paraan ako para patunayan. Wala ako doon nung araw na yun. Huwag maniwala. Baka naka-schedule sind lang yan. Kung sasabihin ko, may hidden camera sa desk ko. Nakunan kung sino ang gumamit ng computer ko. Sino ba ang gumalaw ng computer ko? Hello? Recent contact si Gijui pala. Sana maintindihan niya. Sheng-Yilan, makipagtulungan ka sa investigasyon. Sumama ka. Sandali, pakita ang GI at badge number. Miss Sheng, tulungan mo kaming makaalis. Kami na ang bahala kay Sheng-Yilan. Tiyak, hindi na siya makakabalik. Ang galing mo, ang lupit. Ha ha ha. Hindi recommended mag, collaborate. Maaming problema sa proposal nila. Hello?
Pakita ang ihi at badge number. Shengyilan? Hello. I-trace ang location ng number na to, Tech Team. Ihanda ang sasakyan. Kuya, hindi ba sabi ni Miss Sheng, patayin natin siya? Halika. Dumadating na ang barko papuntang Myanmar border. Pagdating niya doon, wala nang balikan. Parang patay na rin yun. Tsaka, dakdak kita pa yan. Ha. Astig talaga, kuya. Isipin Montag. Paano natin gagastusin ang pera? Maghahanap tayo ng babae. Di biya? Ang galing mo. Huwag mo sanang saktan ang kapatid ko. Maghintay ka lang, sasabihin ko sa iyo. Lokasyon ng cellphone ni Boss Gusheng. Sa pantalan ng ferry. Noong huli mong sinabi, ang grupong yun ng mga human trafficker. Saan ang pinakabagong lugar ng aktibidad nila? Pantalan ng ferry. Bilisan. Hahaha, narinig mo ba? Darating na ang barko. Sa ilang sandali. Maghintay ka lang sa iyong pinakamasamang pangarap. Iking mahal. Dumating na sila, hindi ka makakatakas. Kayong dalawang magkapatid ay mga walang kwenta. Natatalo ng isang babae. Kaya mo, ikaw na. Oh, ito pa pala ay isang magandang babae. Tila. Maaaring ibenta ng marami, ay. Aking mahal, sinaktan mo ako. Ano ang ginagawa mo? Hindi pa sumusugot. Ha. Gujuye. Napakaraming tao, umalis na tayo. Gujuye, sa wakas dumating ka na. Shengyilan. Gising ka na. Paano ako nasa iyong kwarto? Sabi ng doktor wala kang malaking problema, kaya dinala kita sa bahay. Masyadong maraming tao sa ospital, natatakot ako na hindi ligtas. Hindi ko nakita. Napakaingat mo pala. Ang unang bagay pagising, hindi pa sasalamat sa pagligtas ko sa'yo. Sa halip ay sinasabi, hindi ako maingat sa karaniwan. Maaari ba kitang itapon? Salamat sa pagligtas mo sa akin. Ang bagay na ito, nalutas ko na. Baka sa gusto mo rin tahon. Si Shenxir. Kayong dalawa ay mga magkapatid, bakit kanya kinamumuhian? Galit hanggang sa, tiyak na papatayin ka. Dahil mula pagkabata, kinamumuhian ko siya at ang kanyang ina. Ngayon higit pa, sa pamilya Sheng, hindi na kami magkakasundo. Kukunin ko ang lahat ng kanilang ari-arian. Sa tingin mo ba masama ako sa harap ng mga mahal sa buhay? Walang kaunting awa. Ang mga tunay na nagmamalasakit sa iyo lamang ang maaaring tawaging mahal sa buhay. Ang mga tao sa pamilya Sheng, higit na masasabing. Mga estranghero na may kaugnayan sa dugo. Okay, nawala na ang lagnat. Makakatulog na rin ako ng mahimbing. Alam mo ba, lahat ng tao, sinasabi dapat kong magpakabait kay Sheng Songjun. At sinasabi rin na si Wang Suikin ang pinakamabuting ina. Kahit anong paliwanag ko, hindi sila naniniwala, ikaw lang. Ang walang pasubali na nagtitiwala at sumusuporta sa akin. Sino ba ang may hawak ng titulong Ilreh Gu ngayon? Ako, palaging kakampi sa kaibigan, hindi sa katotohanan. Ang bilis bigla ng tibok ng puso ko. Mamamatay kaya ako? Fu Chengxi, pasok ka. Ano NG nangyari? Ang bilis ng tibok ng puso ko, hindi ko alam kung ito ba'y epekto pa ng nangyari. Huminga ka ng malalim. Ano ba talaga ang nangyari? Wala naman. Tingnan mo ang ating napakagwapong at nakakabilib na Boss Gu. Sige na. Alis na muna ako.
Bagong kasalman, dapat maging mapigil pa rin. May sugat pe Asia. Ano na kalokohan ng sinasabi mo? Sabi ko, magpigil ka. Huwag mo siyang kausapin ng matagal. Hindi maganda sa pagpapagaling ang pagkukuya. Sige, ano na? HMP. Huli mo na. Umalis na. HMP. Naipisan ka nito. Nagugutom ka ba? Lulutuan kita. Hindi ako gutom. Naipisan ka nito. Ako. Lenny, Mga lalaking yan, nakakasira ng loob. CJ, pupunta na ako dyan. Tama na yan, huwag ka nang magulo. Baka bumalik na lang ang gamot sa tubo. Talagang hindi niya matatanggihan ang ganda ko, umibig na siya sa akin. Nahihiya pa ngayon. May mga trabaho akong asikasuhin mamaya. Kung magutom o mabuhaw ka, tawagin mo lang may tao sa labas. Ha? Aalis ka. Importante. Pero, yung mga nangyari ngayong araw, medyo natatakot akong matulog mag-isa. Kung ganoon, ipikit mo muna ang mga mata mo. Hintayin kong makatulog ka bago ako umalis. Gujuye, ang bait mo talaga. Matulog ka na. Mukhang masayahin pero mula pagkabata. Ganito ang kanyang ama at madrasta. Boss Gu, handa na ang kotse. Hindi pa nila ibibigay ang ebidensya. Opo, Boss Gu. Pinaglakas loob mong dukutin ang taong mahal ko at saktan siya. Sino ang nagbigay sa'yo ng tapang na gawin ito? Huwag ninyong saktan ang kuya ko. Ako ang hapin nyo. Tumahimik ka. Ipakita sa kanya ang video ng 3 tambay na yon. Ikap. Mahas kang pumatay. Kung ibibigay niyo lang kung sino ang nag-utos sa inyo ng ebidensya ng pananakit sa asawa ko, papalayain ko kayo. Kung magpipilit kayong tumahimik, ganito rin ang kahinatan niyo katulad niya. Huwag. Hindi. Assistant son, asikasuhin mo na ito. Huwag. Huwag niyong saktan ang kuya ko. Ibibigay ko sa inyo ang ebidensya. Nakita mo na ang nangyari sa kanila. Sino ang nag-utos sa inyo para saktan ng asawa ko? Ah, Kailangan ko pa bang pilitin ka pa para magsabi? Sasabihin ko. Sasabihin ko ang lahat. Nasa akin ang ebidensya. Please lang. Huwag mo po akong patayin. Iwan ko na sa iyo ang natitira dito, aalis na ako. kamusta naman itong video ko, Boss Gu? Kukunwari ba ito? Kapag nakuha mo na ang ebidensya, tumawag ka na ng pulis. Dalhin niyo ang mga taong iyon sa ospital. Oy, Boss Gu, bakit ang bilis mong umuwi? Wala akong choice. May naghihintay sa akin sa bahay. Anong trabaho ba naman iyan na kailangan mong lumabas pa ng hating gabi? Tanggi na Montag. Para sa mana, pinagbaluktot mo na lang ang kapatid mong babae. Tay, iligtas mo ako. Ayokong makulong. Elfia. Asawa, gumawa ka na ng paraan. Shengilan, wala akong pakialam kung anong paraan ang gagamitin mo. Ilabas mo si Tsier. Kung hindi, ang yaman ng nanay mo. Wala kang makukuhang kahit 1 sentimo. Kayo naman. Buong pamilya kayong mga baliw. Hindi pa ako nakakapaghiganti. Bakit pa? Kagaya lang siya lumabas sandali. At dinakip agad si Shenxir. Hindi ba siya ang may gawa nito? Bakit ka bumangon? Ang nangyari kay Shenxir, ikaw ba ang may gawa? Ako nga, ano ngayon? Kaya ka pala yumaman, ang husay mong kumilos. Ang galing mo talaga, boss ko. Sobrang hinahangaan kita. Mayaman ako dahil ang pamilya namin mula pa sa lolo ng lolo ko. Ay mayaman talaga. Kaya pala ang yaman-yaman ng pamilya ninyo sa maraming henerasyon. Minana pala ang sipag. Karapat-dapat lang sa inyo. Na magyaman sa bawat salinlahi. Bakit ngayon ko lang napansin, ang ganda-ganda mo pala? Diretsahan ka talagang magpuri, ano? Palagi akong diretsa. Medyo gutom na ako.
Tara. Anong gusto mong kainin? Ikaw ba ang magluluto? Kasi hating gabi na. Kung gigisingin ko si Nanay Chen para magluto, pagagalitan ako ni Lola. Sasabihin hindi ako maalalahanin. Mabait talaga si Lola. Magaling ka ring pinalaki, may magandang asal. At maalalahanin pa. Ano ba talaga ang nangyayari sa'yo ngayon? Paulit-ulit mo akong pinupuri. Iniligtas mo ako at ipinagiganti mo pa ako. Kung hindi pa kita pupurihin, mukha akong walang utang na loob. Simple lang, pansit na lang. CJ, Ayan na, wow, ang galing mo. Kahit pansit lang, ang sarap. kain ka na. Ano? Hindi masarap. Tikman mo. Wala namang problema. Anong walang problema? Sobrang sarap nga eh. Ay, niloloko mo pala ako. Wala akong ginagawa. Pinaghirapan kong magluto para sa'yo, niloloko mo lang pala ako. Hoy, ingat! Kain ka muna. Akyat na ako. Hoy, sandali. Ano? Sinalitan mo ako tapos tatakbo. Takot na panagutan mo. Ah, hindi ako. Hala, natakot ka. Huwag kang mag-alala, boss. Tandaan ko talaga ang ating usapan. Na tayo ay maghihiwalay. Hindi kita pananagutan. Ang usapan na tayo ay maghihiwalay. Ano ba nangyari sa kanya? Bakit ang bilis magbago ng mukha? Nakakapagtaka, hindi ako nainis. Tawagin mo si Sheng Yilan. May kailangan kami sa kanya, binibini. Maaga pa lang nandito na sila. Ang tagal na nakhiinte, nakaingay. Kaya dinala ko na sila sa loob. Pasensya na, Tito Liu. Walang utang na loob na anak. Ikaw ang dahilan kung bakit makukulong ang kapatid mo. Mas mabuti pang mag-alaga ako ng aso kaysa sayo. Ako ang may kasalanan. Muntik na niya akong patayin. Bakit hindi mo sabihin yon? Makukulong siya dahil sa kanyang mga iligal na gawain. Wala akong kinalaman doon. Gusto mong kunin ang aming ari-arian, itinulak mo kami sa dulo. Kung hindi, hindi sana nagkaganito ang mahal kong anak. Ikaw ang sanhi ng lahat ng ito. Pumunta ka agad at makiusap kay boss ko. Ilabas mo si Tsier. Kung hindi, huwag kang magalit kung magiging bastos kami. Ang pamilya ninyo, parang mga baboy, di ba? Ang galing ninyong magbaliktad. Bakit hindi kayo magsama-samang tumalon sa building? Diretso sa impyerno. Oy, oy. Lan. Alam kong hindi mo ako gusto mula pagkabata. Pareho lang ang pagkain, damit, at gamit mo at ni Tsier. Hindi ko kailanman pinaboran ang isa. Paano mo nagawa? Na-iskema ang kapatid mo? Kung ang nanay mo ay nasa langit. Ay naku. Kung magkinanay ko, Sheng Yilan, naglakas loob kang manakit ng nakatatanda. May sinusundan sana para ka nang tagu sa atas, di ha? Ay, huwag ka nang magsalita. Chongjun, pasensya na. Kasalanan ko ito, binanggit ko ang nanay mo. Dahil lang sa sobrang pag-alala ko. Kung gusto mo ang ari-arian ng pamilya Sheng, ibibigay namin sa'yo, pakawalan mo lang ang kapatid mo. Ito, luluhod ako sa'yo, inosente ang kapatid mo. Pakawalan mo ang kapatid ko, luluhuran kita. Sheng Yilan, lumuhod sa'yo ang nakatatanda. Hinayaan mo pa, hindi ka ba natatakot masapian? Huwag mong isipin na dahil nakipag-ugnayan ka sa pamilya Gu, ay magiging panatag ka na habang buhay. Si Boss Gu ay napakagaling na tao, hindi mo ba iniisip? Kung kaapat-dapat ka ba sa kanya, may iwan ka rin. At si Lola Gu, kilala siya sa pagiging makaluma. Kung malalaman niyang ganito ang ugali ng manugang niya, palalayazin ka agad. Kamak anak. Ay naku, Lola Gu. Narito ka na pala. Ngayon, narito ako para humingi ng tawad. Ang pamilya Sheng ay nagpalaki ng ganitong walang utang na loob na anak. Napakahiya talaga. Dapat nga kayong mahiya. Tama na, huwag ka nang magdrama. Alam ka o ang ugali ninyong makasawa. paano makikita ako ni Lola? Sa ganitong malamig na paraan, Lola. Anak, ang hirap ng dinanas mo. Palagi nilang sinasabi. Kapag may stepmom, stepdad na rin. Totun ga. Ikaw, tatay, hindi mo alam ang tama't mali, nakakainis. Pes, Gu, huwag naman kayong makinig lang. Kay lan. May galit siya sa amin, kaya aray. Anong lamak 2? BZZZ, ang ingay. Nakakairita. G. Lu. Narito. Kunin mo ang electric and water. Narito. Lola, ano po to? Huwag kang kikilos. Dito. Tutulungan kita. Susuntukin kita. Lola, Susuntukin kita. Hindi ko alam kung saang basurahan. Galing ang lamok na to, nakakaistorbo.
Gusto mo pang sumipsip ng dugo ng apo ko. Lamok ka. Bis. Gu. May ebidensya ako na si Shenggilan ay may ibang intensyon kay Boss Gu. Tingnan ninyo muna. Huwag ninyo siyang ipagtanggol agad. Ha? Sige, gusto kong makita ang ebidensya mo. Ha? Mga litretong to, hindi ako naniniwala. Fake ang lahat yan. May video pa ako. Pek ang litreto, pero itong video. Tingnan ninyo. Ito. Nakt adahilan KPA, Gaya Montag, Babeng Malandi. Paano ka magiging karapat-dapat sa kagaya ni Boss Gu? Ako ang magsasabi kung karapat-dapat siya o hindi. Hindi mo ba sinabi, may appointment siya ngayong gabi, hindi uwi? Ganyan ang sinabi sa akin ni Xiao Zhang. Si Xiao Zhang na nag-asikaso ng schedule ko, tinanggal na. Binayaran niyo ang tao ko. Kayo, ang hilig niyo maghanap ng problema. Hindi, Boss Gu, nagkataon lang. Tito Liu. Wag mo please. Opo. Gumawa sila ng peking ebidensya, siniraan, at tinakot ang asawa ko. Gumamit sila ng iligal na paraan para impluwensyahan ang hustisya. Aray, Boss Gu, hindi na namin ulitin. Patawarin ninyo na kami. Pwede kayong patawarin. Pero naalala ko, ang Shengshi Company dapat ay mula sa biyanan ko. At para sa asawa ko. Nako, ang bastos na lalaking yon nakakasira ng aking puso. Hindi pwede. Shenggilan, ikaw ay isang mayaman na gusto makipaghiwalay para maging mas malaya. Oo, ako. Ibabalik ko ang lahat ng aking shares sa kanila. Sige, tigilan mo na ang pagtitig mong yan. Boss Gu, ang galing-galing mo kanina. Kanina na talaga ang galing mo. Hindi. Sa bawat sandali, ang galing-galing mo. Ganito pala siya kamahal ako. Siguro, mas mabuti na lang sa kanya sa susunod. Hoy, Boss Gu, paano mo nalaman na sila ang binayaran ng iyong sekretarya si Zhang? Ang galing-galing mo talaga. Paano mo nalaman na siya? Kung alam ko lang na siya, hay naku. Sandali lang. Pasensya na, naalala ko lang may regla ako kahapon. Ayos lang, marami pang panahon. Ikaw tayo, magkasama tayong nakatira ng matagal. Akala ko, hindi ka interesado sa ganito. Hindi interesado. Sa mga taong hindi ko gusto, Hay naku, anong nangyari? matagal ko nang gustong kunin mula sa kanila. Ang mga ari-arian na iniwan sa akin ni Mama. Pero ngayong ibibigay na nila sa akin. Natatakot ako na baka hindi ko kayang pamahalaan ang kumpanya. Baka masira ko ang pinaghirapan ni Mama. Ano ang kinuha mong kurso sa kolehiyo? Panitikan at wika ng China. Talagang walang kinalaman sa pagpapatakbo ng kumpanya. Ay naku, kung ganito na lang, mag-aral ka muna sa kumpanya ko. Pumunta ka sa iba't ibang departamento para maging pamilyar sa proseso. Baka kasi, kapag ikaw na ang namamahala, madaya ka dahil hindi mo alam. Totoo ba? Pwede ba talaga yon? Hindi ba masyadong magiging abala sa iyo yon? Encantada. Siyempre hindi. Ikaw, ano nang ginagawa mo? May utang ako sa iyo na isang pag-amin. Hindi ba't ang pag-amin dapat nagsisimula sa isang bouquet ng bulaklak? Salamat ha. Sila naman? Sila ay inutusan ni Lola. Hindi ko kayang tanggihan. Pasalamatan mo na lang si Lola para sa akin. Engan, Malalat na ako sa trabaho. Baka, umalis na tayo. sakit kita. Hindi. Dapat walang makakaalam ng relasyon natin. Kung malaman ng iba ang aking tunay na pagkatao, hindi na ako matututo ng mga bagay-bagay. Tama ka rin. Meron ka bang anumang kailangan sabihin sa akin? Palagi akong magiging pinakamatatag mong sandigan. Sige na. Aray. Lolo, ayos ka lang ba? Ako. Oh. Ang tagil kong to. Dahan-dahan. Ayos pa po ba kayo? Aray, ang likid K.O. Lolo, paano ka ba naglalakad? Maayos akong nagmamaneho. Tapos bigla kang tumakbo para magpa-aksidente, no? Ano nang sinasabi mo? Oo Shang Elon Polatu. Ang ganda-ganda mong manamit. Nalugi na ba ang pamilya mo? Itong matanda, kasabot mo to, no? Anong sinasabi mo? Ha? Maaga kang umandar kaya ka nakabangga. Tapos maninirang puri KPA? Itong mabait na dalaga.
Wag kang magdrama. Alam ko ang mga tulad nyo, mga mahihirap. Sige na. Eto, limos para sa inyo. Kunin nyo at umalis na kayo. Bakit yo kang apalahin? Ikaw, May balita na darating ang asawa ng presidente ngayon. Zia kaya yun? Mukhang ziyan ka. Tingnan mo ang yabang. Asawa ng presidente. wag mo nang pansinin. Ganito na lang po, Lolo. Malalik na ako. Bigyan ko na lang kayo ng numero ko. Kapag sumama pakiramdam nyo, tawagan nyo ako, ihatid ko kayo sa ospital. Ah, Siege. Aalis na ako, ha? Siege, alles kana. Aalis na ako. Hello, ako, tu. Tungkol sa pakikipagtulungan sa Go Corporation. Huwag muna magmadaling pumirma ng kontrata. Suriin muna natin. Hoy, anong ginagawa Montag? Shengyilan, tingnan mong mabuti. Goo Corporation 2. Hindi basta-basta makakapasok ang sinuman. Baka pagpasok mo, mali pala ang pinuntahan mo. Nakakahiya. Salamat sa pag-aalala. Tama ang pinuntahan ko. Ako po ang bagong empleyado sa Finance Department ng Goo Corporation. Matanda? Sinasabi mo bang matanda ako? Tingnan mo ang suot mo, akala mo. Magbi-birthday party. Sigurado ba kayo na siya ang tinatawag niyo na asawa ng presidente at hindi malayong lola ng presidente o kung ano paman? Hoy, Zino KBA, huwag kang magsinungaling. Nagalit ka is iming first lady. Baka matanggal ka is trabaho. Sige, tanggalin mo ako. Ikaw ba ang magbibigay ng separation pay? Bilang manager, wala ba akong karapatang magtanggal sa'yo? Hoy, sige na, sige na. Mabait naman ako. Hindi na kita pag-initan. Siege. Ikaf, umatras ka. Huwag mong harangan ang daan ng first lady namin. Kung hindi lang ako dapat magtago ng pagkatao, ang kapal ng mukha mo. Ngayon pa lang, sisirain ko na ang mukha mo. First lady dito per. Halika, dito. Halika, umupo po kayo. Hoy, ayaw ko sa pwestong ito. Masyadong maaraw. Magpalit tayo ng upuan. Ayaw. Manager. Ano? Ikaf, tumayo ka. Ha? Bakit? Dahil siya ang first lady, Ikaf naman. Isang hamak na empleyado lang. Maliit na tao ka lang. Zumunod ka na lang. Saan gustong umupo ng first lady, doon siya upo. Umalis ka na, baka mapilitan pa akong sangkalin ka. Tiwala lang, Shengyilan. Nandito ka para matuto, hindi para awayin ang mga hamak. HMPH, sana noon PA lang zumunod ka na. Naghahanap ka lang ng away. Mukhang kailangan mo talaga ng leksyon. Nakalimutan mo na noong high school. Paano ko pinagbuhatan ng kamay ang mga tambay? Nga pala, isa ka rin sa kanila. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin nababago ang ugali mo. Mahilig ka pa rin mang api. Ikaw, mukhang wala kang ginagawa ah. Manager, ganito ba kawalang ginagawa ang empleyado ng Finance Department? Siyempre hindi naman. Ikaw, bago matapos ang araw ngayon, ayusin mo lahat ng check ay rehistro. Kapag may kahit isang mali sa datos, bukas, hindi ka na kailangan. First Lady, Halika, Cape. Aray. Ang cute Montag naman. Ito, kahit kape hindi mo maayos-ayos. Nandiyan ka na. Kinain mo na ba? Hindi pa tapos? Hindi pa ang pagod ko. Anong nangyari? Unang araw mo pa lang ngayon. Bakit ang dami ng trabaho? Pinahirapan ka ba ng boss mo? Hoy, wag. Ayokong mabuko ang pagkatao ko. At sa ganitong pagsubok, mas mabilis akong matututo. Ang galing mo, ang positive mo mag-isip. Oh, nga pala. May iba ka bang asawa sa labas? Anong sinasabi mo? Ikaw lang ang asawa ko, di ba? Anong chismis na naman ang kumakalat sa opisina? Hay, may isang babae kasing sumama sa akin ngayon. Tapos, akala nila siya ang misis ng presidente. Tapos, hindi siya umimik, mukha pang mayabang. Akala ko tuloy may iba ka sa labas. Ako? Sige na, biro lang yon. Tapos na to, uwi na tayo. Tara. Lanlan? Wow, ano to? Regalo sa unang araw mo sa trabaho. Gusto mo? Gusto. Suot mo sa akin. CJ. Maganda ba? Lanan. Maganda. Tara na.
Gabi na, bakit ka pa pumunta sa opisina? Bakit hindi ka pa umuwi? Nandito na ako. Parang masyadong show ito. Hindi ba ito Young Limited Edition, Ing Fleur? Paano niya nakuha yon? Sige na, tanggalin mo na yan. Nakaw yan sigurado. Kaya nga tinatago. Tingnan natin kung paano kita pagtripan. Oy, nandiyan ka na pala. Akala ko hindi ka na dating dahil hindi mo natapos ang trabaho. Takot ka yata. Tapos ko na lahat ng invoice data at reconciliation. Paano nangyari yon? Huwag kang magpanik. Hanapin mo ulit. Wag ka na sa recycle bin. Huwag kang magdahilan dahil hindi mo natapos ang trabaho. Sige na. Mag-resign ka na lang. Huwag ka nang magpahiya rito. Ni isang trabaho, hindi mo matapos. Nahihiya ka piabeng pumasok? Wala ka bang ginagawa? Tanong ko lang. Sa tabing dagat ba nakatira ang pamilya mo? Ha? Ang dami mong pakialam. Ikaf, hi. Tuturuan kita. Humiga ka sa kama, buka kang mabuti ang mga hita. Yan, hindi kailangan ng utak at mabilis kumita. Mukhang marami kang alam dyan ah. Pero sa itsura mo, mabaga siguro ang kita. Ikaf, Ikaw na naman. Shenyilan, hindi mo natapos ang trabaho mo. Asinatan mo pa ang boss mo. Tanggal ka na. Sinong nagsabing hindi ko natapos? Ayan, ako kasi, palagi akong may backup. Mahal, Salamat. yung mga ginawa mo ngayon, may backup ka ba ng data? May paranoia ako. Palagi akong nag-aalala na may gustong manakit sa akin. Ayan, Talagang ikaw ang asawa ko, napakamaingat mo. syempre naman. Nga pala, nung pauwi ako kanina, may nakita akong tao na pumasok ng kakaiba sa building. Humingi ako ng nihi sa guard. Pumasok siya sa finance office. Huwag kang mag-alala, mag-iingat ako. Kung may problema, tawagan mo ako agad. Huwag mong kalimutan. May pinakamatibay kang sandalan. Sige, natapos Montag na ang trabaho. Pero ikaw, paano yung pananakit mo sa akin? Ay, ang sakit nito. Sobrang sakit. I-report mo na lang ako sa pulis. Ang cute-cute mo talaga. Ay, tulungan niyo ako maghanap. Nawawala yung limited edition na necklace na regalo sa akin ng asawa ko. Kahapong nasa bak ka OPA. Bakit nawala nan gayon? Baka, may nagna ko? Kahapon, sa opisina lang ako at sa bahay. Wala sa bahay o sa kots. Talagang naiwan sa opisina. Sino ang huling umalis kahapon? Sino? Parang ako. Ako, bakit? O, anong hinihintay mo? Halughugin mo na. Ay, bakit mo huluging ang bag ko? Ayaf ka una. Edi iikaf ang nagnakaf. Kung sabi mo ako na? Eh sasabihin ko na wala ang singsing ko, nasa'yo. Ano nasasabihin mo? Hawakan niyo siya para sa akin. Tatlo kayo? Ingat kayo, papatanggal ko kayo ng asawa ko. Ikaf, Pwede kang maghalughog. Pero kung wala kang makita, yung mo aalis ka sa Group Corporation. Kaya mo ba? Siege. Pero kung makita mo, ikaw ang alis. Deal. Sige, pakicheck mo na. Sabi mo hindi ka nagnakaw, ito ang kwintas na regalo sa akin ni Boss Gu. Grabe na talaga ngayon, pati magnanakaw ang lakas ng loob. Kung hindi alam, maloloko ka talaga. Akin ito, regalo sa akin ng asawa ko. Anong sinasabi mo? Gaya mong tao, makakapangasawa ng mayaman? Ito ay limited edition na Dark Knight Forest ng Fleer. Alam mo ba magkano ito? Sa asawa mo, Nagtatrabaho gamit ang e-bike. magpapanggap ka pang mayaman? Akala mo ba lahat katulad mong mahilig magpanggap? Wala ba kayong trabaho? Kung wala, pwede na kayong tanggalin. Hindi pa trabaho ng kanya. Osku, narito po kayo. Ganito po kasi. Ninakaw ng babaeng ito ang kwintas na misis ng presidente. Ayaf pa aminin. Mrs. Sino ang sinasabi mong misis ko? Ha?
Ano? Hindi ka pala misis ng presidente. Niloko mo kami. Kayong nagkakamali, ano ang kinalaman ko? Et Saka. Präsidentin ga ang Azawa Ko, pero. Hindi presidente ng Go Corporation. Tama lang natawagin ninyo akong misis ng presidente. Ninakaw ni Shengilan ang kwintas ko. Hindi ba ako pwedeng maningil? Global Limited Edition ito. Pwede kayong tumawag sa brand para itanong pangalan ng may-ari. Hello, magandang araw. Clear flagship store po. May nakita akong Dark Knight Forest, dalawa ang nagkakaila. Isa ay si Shengilan. Isa ay si Liu Momo. Mayroon ba sa kanila? Ang tunay na may-ari nito. Opo, ZMS, Shengilan. Ang tunay na may-ari ng Dark Knight Forest. At siya rin ang aming. Salamat. Ayos ka, gago ka pala. Niloko mo kami. Tatanggalin kita. Inampas mo ako? Kahit hindi ako misis ng presidente ng kumpanya ninyo, presidente ng ibang kumpanya ang asawa ko. Hikaf. Sino ka para magsigaw at magmura sa akin? Isa kang empleyado lang. Anong karapatan mo? Ikaf. Shengilan. Huwag kang magyabang. Kahit wala ko dito. Kaya kong mabuhay ng maayos. Hindi katulad mo. Pag nawalan ng trabaho, hindi na mabubuhay. Kailangan pang magbenta ng sarili. Shengilan, ayusin mo ang gamit mo. Sumama sa akin para makisama ka ng grupo. CJ, Mukhang dumating na ang asawa ko. Humarap ka sa akin. Tingnan natin kung paano kita pagbabayarin mamaya. Paumanhin po, tatay. Nakalimutan ko, nasa kotse pala ang gamot mo. Kukunin ka o muna. Hinte ka lang dito sandali. Ikaw pala itong matandang pulubi. Ano ba? Noong nakaraan, hindi ka nagtagumpay sa paloloko. Ngayon naman, sundan mo pa ako sa opisina para manggulo. Sabi ko sa'yo, matanda ka na, huwag kang maghasik ng kasamaan. Baka walang maglibing sa'yo. Ikaf. Ay, di pa nakakapagsalita ng 2 bises, umuubo ka na. Baka akala ng iba. Nilason kita. Gusto mo na namang manloko, no? Matandang pulubi. Lolo, ayos ka lang ba? Samahan kita sa loob para uminom ng tubig. Tara. Sabi kaunan gabi makas apat kayong dalawa. Nahuli na kayo. Isang magnanakaw sa loob ng opisina, at isang manloloko sa labas. Daiba siya ang Azawa Montag? Ginamit ang pera mula sa paloloko para itaas ka. Kadiri. Kung mabaho ang bibig mo, huwag kang magsalita. Amoy ang buong opisina. Gusto mo bang tawagan ko ang seguridad para paalisin ka? Siege. Kayong lahat. Inaapi niyo ako, isang mahinang babae. Hintayin niyo lang. Pagdating ng asawa ko, papaupuin ko kayong lahat para humingi ng tawad sa akin. Mahal, bakit ngayon ka lang dumating? Inapi nila ako. Ipagtanggol mo ako. Daiba sinabi ka o is ayo na maglief kan gayon? Wala naman akong sakit. Bakit ako mag-leave? Narinig ka o. May collaboration ang GUS at ang UA Group. Huwag kang mag-aksaya ng oras. Ang Azawa Ko ay General Manager ng UAGI Group. Tumigil ka nga. Tatay. Bakit? Di ikaw alam na bukod kay Yifai. May iba pa akong anak. Ang galing mong manugang. Anak at manugang, kami ang mga taong mataas ang estado. 3 matandang ito, bakit ka nakikisali? Tumahimik ka. Ito ang aking biyenan, at siya rin ang chairman ng UA Group. Ikaw na galing sa labas at basura, may lakas ka pang sabihin na mataas ang estado mo. Samahan mo muna ang chairman sa loob. Ako na ang bahala dito. Umalis ka, ayusin mo ito. Chairman Zhang, dito po. Sheng Yilan. Huwag kang masyadong magyabang, nakakadiri ang mukha mo. Liu Momo, talagang hindi ka nagbabago. Noon pa man, gulo ka na, kabit ka na. Akala ko pa naman, nakahanap ka ng biglang yaman. Pero kabit ka pa rin pala. Kahit kabit, mas mabuti pa kaysa sa mahirap na tulad mo. Bunso. Bonsong walang ina. Ikaf. Kung lalabas ka sa elevator na ito, sasapakin kita. Ayaw mong masaktan, umalis ka na. Ano ba? Ang saya.
Naku, hahaha. Ikaw, napangasawa mo ang isang napakaganda at mabait na asawa. Swerte mo at naging asawa mo siya. Alam na po ninyo, Chairman. Oo, hehehe. Chairman Zhang, noong una akala ko, siliw mo ang asawa ko. Muntik na hindi tayo magtulungan. Hahaha. Lele, pakiusap, Chairman, sikreto lang po natin ito. Gusto ko pang matuto. Sige. Lanlan, samahan mo si Chairman Zhang palabas. Ingat po, Chairman Zhang. Ano ba? Buti na lang asawa kita. Kung yung babae yon, milyon-milyon hindi sasapat sa kanya. Matalino talaga si Lola nung nagising ang iba. Inis na inis sa akin, gusto pa akong hiwalayan. Huwag na nating banggitin ang nakaraan. Bakit hindi? Ikaw, Ano naman, ingat, may tao at sifis dito. punta tayo sa opisina ko, isasara ko ang pinto. Ay, bitawan mo ako. May tao mamaya. Yuye. Bobby, nakauwi na ako. Hindi na tayo maghihiwalay pa. Anong nangyari? Hindi ka ba masaya na nakauwi ako? Sino ba yung isang taon na ang nakalilipas? Noong alis ako ng bansa, umiyak at nagmamakaawa. Nahuwag akong umalis. Teka, huwag kang umalis. O, yung kanina. Hindi ko sasabihin. Wala akong narinig. Ay, Akala ka o ano? Natatakot ka palang may makarinig ng madilim mong nakaraan. Akay, ilang oras akong nagbiyahe sa eroplano para makarating dito. Pagdating ko dito, Diretso na ako sa'yo. Gutom na ako. Bobby, samahan mo akong kumain. sige na, mamaya na lang ako magpaliwanag kay Lanlan. Sige, ano nung gusto mong kainin? Alam kong nagmamalasakit ka pa rin sa akin. Doon na lang tayo sa restaurant na madalas nating puntahan noong nagde-date tayo. Mag-iba na lang tayo. Nagsara na yon. Ha? Sige nanga. ikaw na ang magsabi kung anong kakainin. Basta kasama ka. Kahit anong gusto mo. Umalis na talaga. Siya pala yung ex-girlfriend ni Gujuye. Ang ganda. Ay, Lanlan, nakauwi ka na. Nauuha ka ba? Kape? Ito yung burrito na special order para sa'yo. Ang bango. Ay, hindi na. Okay na. Aray. Noon, kami yang mali. Nadaya kami. Kung hindi niya kami inaway, hindi kami magkakaganyan sa'yo. Tama. Isasama ko si Suping ko. Saksi ako si Angie para kumain at mag-usap ng maayos. Babali ka agad ako. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Magtrabaho kayo ng maayos. Huwag yang ganyan sa oras ng trabaho. Aray. Bobby, may tumulo na mantika sa hita ko. Punasan Montag naman. Hindi pwede. Hindi ako dapat mag-isip ng ganyan. Hindi ganoon si Gujuye. Pero ang kinakaharap niya ay ang ex-girlfriend niya. Hindi ba sinasabi nila na ang ex-girlfriend ay laging ang white moonlight ng mga lalaki? Hindi pwede. Kailangan kong puntahan. Hoy, manager, pwede bang magpaalam? Pwede. Mag, apply ka lang SA Faishu. Bakit kailangan nating magpasikat sa kanya? Ay naku, idi sinabi na ni Assistant Son. Darating ang asawa ng presidente para magtrabaho sa finance natin. Hindi si Liu Momo yon. Edi si Sheng Yilan na yon. Pero si Seng Jilan, hindi niya kailanman sinabing siya ang asawa ng presidente. Sa ganitong paan, hulaan ko, gusto niyang itago ito. Tayo naman, huwag na lang nating sabihin. Kunwari hindi natin alam. Paano kung hindi siya ang asawa ng presidente? Tang Stern. Kahit hindi siya ang asawa ng presidente, di ba? Hindi pa rin natin siya pwedeng awayin? Jikman Emo Tong Bamboo Shoot. Muengi nag-aral pia tayo. Madalas tayong pumunta sa maliit na tindahan sa likod ng eskwelahan para bumili. Nalala Montag pia? Ang bamboo shoot nila ang pinakamasarap na bamboo shoot na kinain ko. Naalala ko. Pero kung masarap ba ang bamboo shoot? Nakalimutan ko na.
Dahil ayaw ko talaga ng bamboo shoot. Ikaw ang mahilig kaya madalas kitang sinasamahan. Pag-isipan mo, noong panahon na yon, mabuti ka pa sa akin. Lahat ng bagay, isinukli mo sa akin. Pero masyado pa akong bata noon, hindi ko alam pahalagahan ang isang tulad mo. Huwag kang magsalita ng ganyan. Ang paghabol sa sarili mong pangarap at karera ay hindi mali kahit babae ka. Hindi ko rin naman iniisip na dapat para sa isang relasyon. Isakripisyo mo ang iyong kinabukasan para maging isang housewife. Pero ako, Hindi na ako makakasayaw. Ano ang ibig mong sabihin? Yuye, Hindi ako maganda ang naging buhay doon. Ayaw nila sa mga dayuhan. Lalo na sa isang dayuhan na mas magaling sumayaw kaysa sa kanila. Kaya nang makuha ko ang posisyon bilang prima ballerina, Pinagplanuhan nila akong mahulog sa hagdan at malubha akong nasaktan. hindi na ako makakasayaw. Kaya, bumalik ka na sa bansa. Yuye, Ikaw na lang ang meron ako. May asawa na ako. yung babay kanina ba? Pinilit ka ba ng lola? Hindi Montag siya mahal, di ba? Sasabihin ko sa lola, ako, kaya ka o. Mahal ko siya. Hindi ako naniniwala, 1 taon pa lang naman ang nakalipas mula nang maghiwalay tayo. Mahal mo ako ng napakatagal, paano ka magkakagusto sa iba? Sa iba? Yuye, Huwag kang magbiro, okay? Hindi ako nagbibiro. Suping kong huwag kang humawak-hawak. May asawa na ako. Ganito ka ba talaga kakalyo sa akin? Hindi mo naman talaga ako nagustuhan, di ba? bakit ka anak pakita sa akin? Dahil bagay tayo. At dahil sa pagrebelde, noon gusto talaga ni Lola na maghanap ako ng kapareho ko sa estado. Ayoko naman na pati pag-aasawa ay kontrolado. Kontrolado. Tapos bigla kang sumulpot. Maganda ka at mabait ang ugali mo. Kaya nagpakita ako sa'yo. Kaya pala niloko mo ako, at hindi totoo ang sinabi mong gusto mo ako. Matagal na rin tayong magkasama, imposibleng walang nararamdaman. Pero nang maglaon na pagtanto ko, pag alis mo, hindi naman pala ganun kalungkot. Pupunta muna ako sa CR. Ano nangyari? Nakalimutan ko ang tissue. Ay. Pasensya na. Okay lang. Bakit ka nandito? Ano, kinakabahan ka? Ayaw mong pumunta ako. Ano ba sinasabi mo? Impossible. Kumusta? Ano nangyari sa ex mo? Sa totoo lang, nag-away kami. Nasaan na siya? Nasa Gire. Uwi na ako. Sandali, huwag kang umalis. Ano nangyari dito bago ako dumating? Ipinaliwanag ko lang na may asawa na ako. Yun lang. Talaga? Ay. Eh yung lipstick sa kwelyo mo, ano yun? Ay. Kanina, nadulas siya tapos tinulungan ko siya. Baka nung kayo ngayon nakuha. Tama si Juye, tapos na ang lahat sa atin. Wala naman nangyari kanina. Eh yung marka sa leg mo, ano yun? Ito ang nangyari nung sumakit ang lalamunan ko. Huwag kang mag-alala. Hindi, di mo ba naiisip na ako at siya dito? Gumagawa ng ganung bagay. Di ko sinabi yan, pero ang paliwanag mo'y mahina. Mahirap paniwalaan. Miss, Kahit mehel na mehel ko si Juye, at nainggit ako na ikaw ang naging asawa niya. Hindi ako tulad ng iniisip mo. Huwag mong insultuhin ang pagkatao ko. Pasensya na. ang problema en yo makasawa, kayo na ang mag-usap. Alis na ako. Okay ka lang. Juye, simula nang masaktan ako. Medyo hirap ako sa paglakad. Pwede bang hatid Montag ako? Kung ang misis mo, Ay nakalala, pwede siyang sumama. okay lang sa akin. Ako. Huwag na. Kung mag-asawa, di man lang magtiwala. Sa isa't isa. Baka di na kailangang magsama pa. Kaya mo pa bang lumakad? Naipit ang pa, di ina ako makabanggong. Salamat. Naku, nadali ako ng tea girl. Galit na sila.
Tangina ni Gujuye, mas tanga pa sa akin. 2 taon siyang naloko ng Tie Girl. Ano, yon, ginaf KBA? Siguro si Shinilan yan. Yung babaeng di nagtitiwala sa akin, minumura ako. Jue, kaya kitang mapasaya noon. Kaya kao uli. Ay, di mo pa ko pinapansin. Nagmamalaki ka na. Ay, Ikaw. Bakit wala kang damit? Ganyan ka lumabas? ikaw kasi pinatay mo ang ilaw. Ako. Sino bang mag-aakalang takot ka sa dilim? Ay. Ano nang ginagawa mo? Bakit di ka nagtiwala sa akin kanina? Ako. Sinong nagsabing di ako nagtitiwala? Nagtanong lang ako. Bigla ka na lang nagalit. Kailan ako nagalit? Sabi mo, mahina ang paliwanag ko. Pero totoo lahat ng sinabi ko. Kung ikaw ang nasa kalagayan ko, di ka ba magagalit? Galit ako. Pero sa huli sinabi mo pa. Kung hindi sapat ang tiwala, hindi na kailangang mag-asawa. Gusto mo lang talagang makipaghiwalay sa akin, di ba? Ako. Galit lang ako nang sinabi yon. Paano naman ako? Makikipaghiwalay sa'yo dahil lang sa bagay na yon. Ayaw ko, nang sinabi mo yon, sobrang galit talaga ako. Masakit talaga, sa tingin ko gusto mo talagang makipaghiwalay sa akin. May isang bagay, hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin. Sana pag narinig mo, wag mong isiping nanggugulo ako. Ano yon? Kanina akala ko, nagkamali ako kay Xuking Kong. Pero nang buhatin mo siya at lumabas kayo, nakita ko sa mukha niya ang isang kakaibang ngiti. Baka nagkamali lang ako ng tingin. Hindi ko rin alam kung plano ba niya ang lahat ng nangyari ngayon. Baka gusto niyang magkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan natin. Iniisip ko lang. Kanina lang pauwiin ko siya, may IC kaya. Na nakakuha ng ekspresyon niya. Maniwala ka sa akin. Siyempre. Dahil asawa kita. Dahil lang ba yun? Hindi, dahil ang pag-ibig ay walang kondisyong tiwala, mahal kita. Lanlan. Unang beses mo tong sinabi sa akin. Marami pang beses yan, matulog ka na. Ano ito? Reunion ng mga kaklase. Ngayong gabi? Biglaan naman. Siguro para salubungin si Xuking Kong. Sa pag-uwi niya. Nakasulat dito pwedeng magdala ng kasama. Gusto mo bang sumama ka para makita nila? Kung gaano kaganda at ka-cute ang misis ko. Sige, isasakripisyo ko na ang pahinga ko. Para mapagmalaki mo na lang. Mabait talaga ang misis ko sa akin. Hay, huwag kang magsuot ng masyadong maganda mamayang gabi ha. Baka lahat sila tititig sa'yo. Ikaw. Huwag ka nang magsabi ng cheesy lines, nakakasuya. Ipakilala ko sa inyo. Ito ang misis ko, si Shenilan. Kumusta kayo? Kailan ikinasal si Gujui? Bakit hindi man lang kami naabisuhan? Wala pang kasal. Kapag mayroon na, sasabihin namin sa inyong lahat. Ang asawa mo, kamukha ni King Kong. Pati pananamit, pareho. Hindi kaya. Tinignan mo ang social media ni King Kong. Tapos ginaya Montag siya? Anong kamukha? Yung bestida, uso lang yan ngayon. Huwag kang magbiro. Noong umalis ako, Galit na siya sa akin. bakit siya maghahanap ng taong katulad ko? Ay naku. May pag-ibig kung may galit, Gujui.
Hindi kaya hanggang ngayon, si Pingkong pa rin. Ang nasa isip mo, kaya nakpakasal ka na lang basta-basta para lang magselosia, ni hindi ka man lang nakpakasal ng mayos. Hindi kami nagpakasal ng maayos dahil sobrang busy ako. Kailangan kong pangsiwaan ang negosyo ng pamilya. Pagkatapos ko rito, magkakaroon kami ng kasal. Di ba, mahal? Mahal. Bibigyan kita ng magarbong kasal. Ang bait mo, mahal. Ayan, sabi ka unan gabia, Nakalimutan na niya ako. tama na yan. Baka magalit PAZ MS, Sheng. Mga lalaki, talagang walang puso. Isang taon lang ang nakalipas mula nang maghiwalay, nagpakasal agad. Parang walang pahinga. Sige, mag-order na tayo. Ano ang gusto ninyong kainin at inumin? Oi. Lily, mahilig ka sa green tea, DIBA? Kilala rito ang green tea nila. Gusto Montag BA? May malaking green tea na nakaupo rito. Bakit pa ako inom? Ayaf ka o, wala akong gana. Lasiw, Anong pinagtatawa mo? wala. Unang beses ko lang makarinig ng nagpapakilalang green tea. Mahal, bakit ganito ang mga kaklase mo noon? May sariling pagkilala sa sarili. Ikaf. Inaasar kita, hindi mo ba naiintindihan? Sage na, Lily. Alam kong ipinagtatanggol mo ako. Pero tapos na ang lahat. Huwag mo nang pag-initan si MS Sheng. Baka magalit PAZ Yuye. Talagang mapanlin lang. Hindi niya sinabing siya ang magagalit. Sinabi niya lang si Juye. Para sabihin ang nararamdaman niya lang ang mahalaga. Nga. Kasi nga mahal na mahal ako ng asawa ko. Kahit sabihin lang ng iba tungkol sa akin. Nalulungkot na siya, lalo pa kung isang dating kaklase na halos hindi naman kami. Ang pumunta sa harap niya para pagalitan ako. Hindi lang pagalit sa akin yan. Kundi pagpapahiya sa kanya. Hindi. Ano naman kung mapahiya si Gujui? Sinasabi ko lang, ang pangit ng taste mo. Zigsuki kong. Ang ganda-ganda ng babae, di mo pinili. Nagpakasal ka pa sa isang plastic. Dahil ka o maintindihan. Nandito na pala kayong lahat. Pasensya na, nahuli ako. Asawa, di ba doktor siya? Paano naging kaklase mo? Siya. Schoolmate lang. Kaming 5, magkakasama lagi noon sa college. Saan man kami pumunta, magkakasama. Nasaksihan namin kung gaano kabagay sina Gujue at King Kong. Gaano sila nagmamahalan. Sino ba ang nagsabi sa'yo na magsalita? Ang daldal mo. Nakakainis. Matagal na yang mga yan. Bakit nyo pa binabanggit? Tapos na yung nakaraan. Kung magkikita-kita tayo ngayon, mag-enjoy na lang tayo. Kung ayaw nyo kumain, umalis na lang tayong lahat. Huwag nating sirain ang pagkain. Pupunta muna ako sa CV. Juye. Ganon ba kayaf mong makita ako? Ang tagal ng asawa ko, titingnan ko. Juye. Di ako naniniwalang wala kang naramdamang pag-ibig para sa akin. Lalo na di ako naniniwalang ganun kadali. Na umibig ka kay Sheng Yilan. Galit ka PA rin SA akin, DIBA? Hindi na tayo bata. Alam ko ang nararamdaman ko. Mahal ko si Lanlan. Masaya ako kapag kasama siya. Komportable ako. At higit sa lahat kapag nakikita ko siya. Nabibigla ang puso ko. Yung pakiramdam na yon, wala nung tayo pa. Suking Kong, magising ka na. Huwag mo nang ulitin ang ganitong mga drama. Juye. Huwag mo akong bitawan. Ikaf na lang ang meron ako. Wala na akong iba. Nung nalaman ng mga magulang kong di na ako makasayaw, wala na raw akong silbi. Alam mo tak naman ang pamilya ka o. Kung anong class. Pakiusap, Jiwi. Ikaw lang ang maasahan ko. Kung problema sa trabaho, matutulungan kita. Pero Suking Kong, kailangan mong maintindihan. Sa buhay, ang tanging maaasahan mo ay ang sarili mo. Bitawan mo na. Ayoko, Yuye. Bigyan mo ako ng huling pagkakataon, Jiwi. Kumusta?
Naayos na ba? Sana naintindihan niya. Salamat mahal kong asawa sa pagsama sa akin. Nagugutom ka na ba? Nadahili ka sa masarap na pagkain. Tara na. Hoy, Julie, may nangyari kay King Kong. Pumunta ka agad sa ospital. CJ. Ano nangyari? Los Essie. May nangyari kay Suking Kong nasa ospital. Babalik ako mamaya ha. Sasama ako sa'yo. CJ. Yuye, nakarating ka rin. Ang sakit, parang mamamatay na ako sa sakit. Kumusta na siya? Malubha ang dating sugat niya. 3 buwan siyang nagpagaling sa ospital. Halos gumaling na. Pero paminsan-minsan may phantom pain. Tapos kagabi, nahulog siya habang nagpapalit ng bombilya. Lalong sumakit ang phantom pain ng madaling araw. Akala niya na bali ulit ang binti niya. Pasensya na Juye, kanina nalilito ako sa sakit. Nakalimutan kong ikinasal ka na pala. Pasensya na, MS Sheng. Hindi sinasadya, King Kong. Hindi kasalanan Montag. Ako ang nagpatawag kay Yuye. Ako ang sisihin mo. Pwede bang makausap ng sarilinan si Su? Cheng 11, lumabas muna kayo ni Yuye. Huwag kang mag-alala, okay lang ako. Sige, sabihin mo na ang totoo. Ano ba talaga ang gusto mo? Ako. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Umalis na ang ate. Ano pa ang pinagpe-perform mo? Huwag masyadong mahilig magdrama, okay? MS Sheng, nakakamali ka siguro. Nakalimutan ko lang nung nakaraan, ikinasal na pala si Juye. Kung hindi yun, hindi talaga ako uwi sa bansa para hanapin siya. Masakit talaga ngayon, magulo ang alaala ko. Kaya nakalimutan kong kasal na pala siya. Pauman hin. Dalhin Montag na lang siya mamaya. Totoo ba? Siempre. Kapag medyo gumaling na ako, aalis na ako sa lungsod na ito. Wala na kasi si Juye. Wala nang saysay kung mananatili pa ako. Yuye, yang asawa Montag. Walang puso para umintindi. Ahis si Tsuking Kong na may sakit. Pinaghinalaan pa. Tinanong ng paulit-ulit. Wala namang nakuha. Hindi niya kailangang umintindi ng iba. Dahil siya lang ang magiging akin. Nagmamahal ka na PASA kanya? Paano nangyari yun? Ilang araf Montag PA lang siya kilala. At binili lang siya ng lola mo para magpagaling sa'yo. Wala kayong pinagsamahan. Huwag mong ipagkamali ang pagiging excited sa pag-ibig. Walang kinalaman ang oras sa pag-ibig. Hindi naman dahil matagal kayong magkasama. Kaya mo siya minahal. Paano mo nalaman? Hindi mahalaga kung paano ko nalaman. Kung mahal mo siya, alagaan mo siya ng maayos. Hindi yung ako ang papuntahin mo ng maaga. Hindi, ang pagmamahal ay ibigay ang gusto niya. Ang gusto niya ngayon. Ikaw ang nasa tabi niya. Hindi ko kaya. Yuye, mava ka naman. Alagaan mo si King Kong hanggang gumaling, pwede ba? Masakit talaga ang phantom pain. Paang totoong sakit. Mehel na mehel ka niya. Kawawa naman siya. Kung mahal niya ako, kailangan ko siyang alagaan. Kung bukas may ibang umibig sa akin, kailangan ko rin bang alagaan yun? Kung balang araw, lahat ng tao sa mundo ay umibig sa akin, kailangan ko bang alagaan ang buong mundo? Yuye. Bakit ka nagkaganyan? Ganito na ako palagi. Kung mahal mo siya, alagaan mo siya ng maayos. Gawin mo siyang pinakamasayang babae sa mundo. Hindi yung ididikta mo sa akin ang tama. Ngayong araw na ito, 1 beses lang ang papayagan ko. Kung may susunod pa, kahit na magkapatid tayong pinakamalapit, hindi kita patatawarin. Hindi. Marami pang saysay ang buhay mo. Umalis ka noon kay Guguoy para habulin ang karera mo. Di ako makapaniwala. Ikaw na marunong magmahal sa sarili, magpursige sa karera. At sa kinabukasan, paano ka naging ganito?
Tingnan mo ang sarili mo ngayon, ano ang itsura mo? Napanood ko ang video ng performance mo. Elegante, kumpiyansa, komportable. Kahit hindi maging principal dancer, pwede ka pa rin. Magningning sa sayaw. Maaari kang magturo. Magkaroon ng kahalili, hindi yung ganito. Sumuko, umaasa lang sa isang lalaki. oon ga. Paano ako naging ganito? At hindi dahil walang nagmamahal sa'yo, hindi mo lang nakikita. Ano? Sino ang sumundo sa'yo sa airport? Sino ang nandyan? Agad-agad kapag may problema ka? Si Cheng Si ba ang sinasabi mo? Paano niya? Kalimutan ang nakaraan, pahalagahan ang nasa harap mo. Huwag nang ulitin. Ang pagkakamali. Hindi ka dapat. Nakakulong sa damdamin, nakikipag-agawan sa ibang babae. Hanggang sa magkasakitan. Tama ka. Hindi ako ganoong klase ng tao. Aalis na muna ako. Alagaan mo ang sarili mo. Sana sa susunod na pagkikita, ikaw na naman. Ang magningning. Gagawin ka o. Siyang ilan. Salamat. Okay ka lang, Bea? Pasensya na, di ko na ipaiwan si Julia para alagaan ka. Okay lang. Naiintindihan ko na. Talaga. May mas importante akong dapat gawin. Siguro. May mas karapat dapat pang pahalagahan. Ang dapat pahalagahan. Mukhang butas na ang mukha ko sa titig mo. Ano ang nakikita mo? Nakikita ko ang ganda at galing ng asawa ko. Lasiw. Sige, tatanggapin ko yung chisnes na yan. Ano? Tapos na lahat? Sige, pupunta na ako sa opisina. Anong nangyari? Tumawag lang yung abogado. Ang paglilipat ng shares ng kumpanya at ang paglilipat ng bahay ng nanay ko. Tapos na ang proseso, kailangan ko lang pumirma. Totoo ba? Ayos. Tara, pumunta na tayo sa opisina. Sige, umupo ng maayos. Sun Shifu. Bilisan mo.